Isang mapagpalang araw, Sir Paul. Ako nga pala si Lucifer. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako. Oo, tama kayo ng pagkakarinig. Lucifer ang pangalan ko pero huwag kang matakot. Hindi ako kalahi nung nasa ilalim. Pinangalan lang talaga ako ng tatay ko na lasing nung araw na ipinanganak at pinarehistro ang pangalan ako. Sabi pa raw niya, para matapang. Ayun, hanggang ngayon, pati mga kakumpanya ko, Lucifer pa rin ang tawag sa akin. Minsan nga, tinatawag pa nila akong Lucy, parang babae pa. Pero sige na nga, mas gusto ko na yun kaysa pere. Sundalo ako at masasabi ko na sa 8 taon ko sa serbisyo, lahat ng klase ng laban ay naranasan ko. Mula sa gera ng putukan hanggang sa gera ng sikmura pag walang bala. Pero yung nangyari noong taong 1997 sa bundok ng Hilaga, ibang klaseng laban yon. Hindi mga rebelde ang nakatapat ko nung panahon na iyon, kundi mga nilalang na akala ko sa pelikula lamang nabubuhay. Taong 1997, panahon ng tag-ulan, nasa gubat kami nito. Mapuno, mahamog, maputik, madumi, malumot. Parang may nakasabit na usok sa mga puno noon. Para bang may iba pang misteryong nagtatago sa dilim. May misyon kami noon na clearing operation laban sa mga rebeldeng tinatawag na pulang kidlat. Ilang linggo na raw silang nagkukubli sa paanan ng bundok at kailangan namin silang linisin. Bali 4 kami na nasa misyon. Ako, si Sergeant Pido, si Morales at si Tibo na bagito pa noon. Lucifer, ikaw ang point man. Alam mo na yung drill. Sabi ni Pido habang nag-aayos ng gira. Sige Sarge. Pero sana naman may kape mamaya pagkatapos ha. Walang kape sa gubat pare, dugo lang. Sagot ni Morales habang ngumingisi siya. Natawa naman kami. Ganun talaga. Sa gitna ng tensyon, humor na lang talaga ang sandata namin. Ang mga pangiti ng mga pagkakataon na yun ay malaking bagay para malabanan ang takot at kaba. Bandang 8:00 ng gabi. Habang naglalakad kami sa makapal na damuhan, bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na putukan. Mabilis kaming naglatag ng posisyon. Hindi ko alam kung saan pumwesto ang mga kasama ko dahil madilim. Wala akong makita noon kundi mga anino ng puno. Contacts! North side! Narinig kong sigaw ni Sergeant Pido. Pumutok ang mga baril. Ang putukan nag-echo sa kabundukan. Pagkatapos ng ilang segundo, binalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Parang nalunod yung tunog sa hangin. Clear? Tanong ni Tibo. Mukhang wala ng tao. Sagot ko habang nag-oobserba sa paligid. Lucy, check mo yung North Ridge. Baka kami naiwan. Utos ni Sergeant Pido. Kapo Sarge. Naglakad ako papunta sa direksyon na itinuro niya. Makapalang hamog at halos hindi ko na makita ang daan. Ang flashlight ko parang kinain ng puti ng ulap. Sa bawat hakbang ko, sumasabay ang tunog ng putik sa ilalim ng suot kong bota. At paminsan-minsan may sanga ng puno o halaman na tumatama sa helmet ko. Morales! Cover me on the left. Pero wala akong narinig na tugon. Static lang. Natigilan ako. Nagpalinga-linga sa paligid ngunit hindi ko na nahagila pa ang mga kasamahan ko. Sinubukan kong bumalik pero parang nag-iba na yung dinaanan ko. Yung daang nilakaran ko kanina. Wala na. Doon ko napagtantong naliligaw na ako. Sarge, this is Lucifer. Radio check, over. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanila. Halos ilang minuto na akong naglalakad, paikot-ikot,
ngunit hindi pa rin sila mahagilap. Pinilit kong kumalma. Naalala ko ang training kapag naligaw. Huminto muna, huminga, huwag magpanik. Kailangan kong maghanap ng mataas na lugar o masisilungan, kaya inikot ko ang aking paningin. Sa kanan may bahagyang pagbaba ng lupa, parang may likas na daan. Sinundan ko yun. Umaasa na makarating sa ilog o clearing. Pero habang bumababa ako, napansin kong lumalamig ang hangin at nagbabago ang amoy ng paligid. Hindi na amoy basang damo, kundi amoy lupa at para bang may amag. Hanggang sa mapansin kong may bukana ng kuweba. Yun, pwede ako magpahinga rito. Pinailawan ko ang paligid gamit ang flashlight. Makitid ang pasukan pero sapat na para makalusot ako sa loob. Sobrang dilim at tahimik sa loob. Walang tunog na nagmumula sa kuweba, maliban sa maliit na patak ng tubig mula sa kisame. Naupo ako sa batuhan. Tinanggal ko muna ang helmet ko sa kapinunasan ng muka. Ilang saglit pa, may narinig akong mahina at parang tunog ng bakal na kumikiskis sa bato. Kinuha ko agad yung baril ko saka itinutok sa dilim. Tinapat ko ang flashlight sa direksyon ng tunog. Pero puro pader lang na bato ang nakita ko. Basa, malamig at walang tao. Akmang papatayin ko na sana ang flashlight nang maramdaman ko na parang may dumaan sa likod ko. Nakatalikod man ako pero ramdam ko na mabilis yun. Malamig yun. Hindi ko maipaliwanag kung tao ba o hindi ang dumaan, basta meron talaga. Nasa ganoong kalagayan ako nang makarinig ako ng angil at kasunod noon ay biglang nagsilabasan ang mga halimaw na may mapupulang mga mata. Sa kanila ko dinaluhong. Sunod-sunod ko naman silang pinuputukan ng bala. Sobrang bilis ng galaw nila at ang tanging naabutan ko ay ang mapupula nilang mga mata. Mabilis akong tumakbo palabas ng kuweba, ngunit hinabol nila ako. Sa kasamaang palad, naubusan ako ng bala, kaya wala na akong ibang nagawa kundi mano-manong makipaglaban sa kanila. Bawat na nilalang na lumalapit sa akin, pinagsusuntok at pinagsisipa ko. Nang makahanap ako ng pagkakataon, ay mabilis akong naghanap ng malaking kahoy na magagamit kong sandata. Hanggang sa nasulyapan ko ang kawayang may tinik, kaya kinuha ko yun. At yun ang ginamit kong panlaban sa mga halimaw. At mukhang hindi ako nagkamali sa nakuha ko, dahil sa tuwing humahalik ang kawayang may tinik sa balat ng mga nilalang, ay napapaatras at napapasigaw ang mga ito. Nang makahanap ako ng pagkakataon, mabilis akong tumakbo palayo sa lugar na yon. Nga pala, sa Apayao po ito nangyayari, sa mabundok na bahagi ng Apayao. Sa pagtakbo ko, halos madapa ako sa bawat hakbang dahil sa putik, sa mga bato, sa mga sanga at sa dilim. Hingal na hingal ako, ang dami kong sugat, ang dami kong tama pero hindi ko yun inintindi. Basta makalayo lang ako sa lugar na yun, sa kuweba na yun na kuta ng mga aswang. Habang tumatakbo, naririnig ko pa rin sa likuran ko ang mga sigaw at angil ng mga nilalang na malaki ang suspetsa ko mga aswang. Para silang mga ulol na hayop na gutom sa laman. Hanggang sa tuluyan na akong nakalayo. Kahit nakalayo na ako ay hindi ko pa rin nakita ang mga kasamahan ko. Mag-isa lang ako sa gitna ng gubat buong magdamag. Ngunit nung sumunod na araw, sa awa ng Diyos ay nahanap ko naman sila. Naikwento ko sa kanila ang mga nangyari sa akin doon sa kuweba. Hindi mo ba alam, Lucifer? Classified yan, pare. Matagal na may kwento tungkol sa kuweba na yan dito sa may Apayao. Ang sabi ng mga lokal, pugad daw yan ng mga aswang na mandirigma. Mga dating tao na nilamon ng itim na albularyo sa hilaga. Aswang na mandirigma? Oo. Hindi ako makapaniwala sa sagot ni Tibo.
Marami na raw sundalo ang hindi na nakakabalik mula dyan. Sinasabing kinain na raw sila ng mga nilalang. Pero ayaw man lang banggitin ng mga opisyal para hindi magpanik ang mga tropa. Hindi ako makapaniwala. Nakakatakot, nakakakilabot. Pero aaminin ko, namamangha ako. Matapos namin pag-usapan ang tungkol sa mga halimaw sa kuweba, ipinagpatuloy pa rin namin ang iniatas na misyon sa amin. Naging abala kami sa mga sumunod na araw kaya kahit papaano, nakalimutan ko kahit papaano ang tungkol sa mga nilalang sa kuwebang yun. Inabot pa kami ng ilang araw sa Apayao bago kami nagtagumpay sa aming misyon. Sir Paul, hanggang ngayon sa tuwing sumasagi sa isip ko ang mga karanasan ko, hindi ko lubusang maisip kung bakit ko naengkwentro ang mga ganong uri ng nilalang. Talagang hindi ko yun inaasahan. At kung tatanungin nyo na kung gugustuhin ko ba ulit makalaban ang mga halimaw na yon, sige, pwede na rin. Alam ko na kung paano ko sila tatalunin. Alam ko na ang mga pangontra. Kalamansi, bawang, asin, buntot pagi, banal na tubig at mga dasala. Salamat sa iyo, Sir Paul. Hayaan nyo, kapag naka-encounter ulit ako, kikwento ko agad sa inyo.